Mula sa pagiging Western finalist last season ay gusto pa rin ng Lakers na mag-content sa susunod na season. Kaya naman ay gumawa ng mga moves ang Lakers this off-season para mapalakas ang kanilang roster. Kaya tara ating i-recap ang mga signings ng Los Angeles Lakers. Unahin muna natin ang mga nabawas sa Lakers. Una nga ay si Dennis Schroeder na pumirma na sa Toronto Raptors, Lonnie Walker na napunta sa Brooklyn Nets, Malik Beasley sa Bucks, Mo Bamba sa Sixers at Troy Brown Jr. sa Wolves. Ngayon mga idol, dumako naman tayo sa mga pinapirma ng Lakers ng mga free agents at pati na rin ang contract extensions. Unang move nga ng Lakers mga idol ay nangkuha nila si Cam Reddish, isang solid na 3-and-D player na kayang i-provide ang kailangan ng Lakers. Sunod mga idol ay ang pag-sign kay Jackson Hayes, kulang nga ng sentro ang Lakers, rason para kumuha ng isang tulad ni Hayes na athletic big man. Matutulungan nga ni Hayes ang Lakers sa rebounding at sa mga shot blocking. Ikatlo ay ang kuhanin nga nila itong si Taurean Prince. Underrated nga ang signing na ito dahil malakas nga na player si Prince, pero sa mababang price nga lang nakuha ng Lakers. Prince can provide instant offense at meron nga rin solid na depensa. Ikaapat naman ay ang pagkuha kay Gabe Vincent. Isa nga si Gabe sa mga reliable shooter ng Heat sa playoffs, kaya swerte ang Lakers na nakakuha siya sa 3-year deal. Sa ngayon ay hindi pa nga sigurado kung siya magiging starting point guard ng koponan o kaya itong si Dilo. Ikaapat naman mga idol ay ang pag-resign nila kay Rui Hachimura. Isang solid na scorer off the bench ang pinamalas nga ni Rui sa Lakers last season. Kaya naman ay binigyan nga siya ng Lakers na deserve nitong contract. Ikalima ay ang pag-resign ng Lakers kay D'Angelo Russell. Kahit nag-struggle nga si Dilo sa West Finals ay hindi nga may tatanggi na isa si Dilo sa dahilan kung bakit umabot ang koponan sa West Finals. Mahusay na facilitator at solid nga rin na shooting kapag uminit. Ika-anim mga idol ay ang pag-resign kay Austin Reeves. Bago mapabalik ng Lakers si Reeves ay maraming teams ang sumubok nga nakuhanin ito, tulad nga ng San Antonio Spurs. Pero handa nga daw itong Lakers sa tapatan ng mga offers na yon, kaya umatras nga ang ibang koponan. Papunta na nga sa third year itong si Reeves next season, pero may kita na nga sa kanya ang pagiging veterano at smooth na galawan. Ikapito ay ang pag-extend ng Lakers kay Anthony Davis. Dito mga idol ay masasabi natin na naghahanda na itong Lakers sa nalalapit na pag-alis o pagre-retiro ni LeBron. Davis can be the face of the franchise pag-alis nga ni LeBron. Naniniwala itong Lakers na si Davis ang best player kapag healthy ito. Ikawalo mga idol ay ang pag-sign ng Lakers sa free agent center na si Christian Wood. Underrated nga rin ang signing na ito dahil magiging malaking tulong nga si Wood sa Lakers. Ito nga yung low risk high reward dahil nakuha nga lang nila itong si Wood sa mababang contract at sa kakayahan ni Wood ay panalo nga dito ang Lakers. So yan nga mga idol ang mga naging transaksyon nitong Los Angeles Lakers this off-season. Ano masasabi ninyo dito mga idol? Mag-komento sa baba at ating babasahin yan. Huwag kakalimutan mag-like and subscribe para sa iba pang balitang NBA. Maraming salamat po.